si Aster sa napakalaking dragon at sinabi, "Kaya ito ang dakilang espiritu ng 7 pakpak, narinig kong nakulong ka sa loob ng isang makitid na aklat at kinansumo ng galit, ngunit mukha kang nakakagulat na komportable, ikaw ang nagpakita sa akin ng guni-guning yun kanina, hindi ba? Ano ang iyong mga intensyon, paano mo alam ang mga alaala ng aking nakaraang buhay?" Gayunpaman, sa kabila ng mga tanong ni Aster, ang dragon ay nanatiling lubos na tahimik. Hindi ito tumugon sa anumang paraan, tinitigan lamang siya ng walang kahit na anong emosyon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging lalong awkward, na lumikha ng isang kakaiba at mabigat na kapaligiran. Matapos maghintay ng ilang sandali, bumantong hininga si Aster sa loob at naisip, "Binaliwala ako." "Ha? Sige." Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasalita sa isang mahinaong boses, "Pumunta ako rito dahil narinig kong kung makikilala kita. Matuturuan mo ako kung paano kontrolin ang 7 pakpak. Wala akong intensyon na lumaban, kung kaya mong magsalita tulad ng isang tao, magsalita ka." Ngunit ang dakilang espiritu ng 7 pakpak ay walang kahit na anong interes na makipag-usap. Sa halip na sumagot, agad itong naghanda para sa labanan. Ang biglaang pagbabago ay ikinagulat ni Aster habang napagtanto niyang ang dragon ay malapit nang sumalakay sa kanya nang walang anumang dahilan. Sa susunod na sandali, ang napakalaking dragon ay nagpakawala ng isang napakalakas na sinag. Ang pag-atake ay sumabog pasulong ng may nakakatakot na puwersa, yumanig sa paligid habang ang alikabok at mga labi ay sumabog sa bawat direksyon, na tinakpan ng buong lugar sa isang makapal na ulap. Kahit papaano, nakaligtas si Aster sa mapaminsalang pagsalakay. Ngunit siya ay lubos na nabigla sa hindi pinukaw na pag-atake ng dragon. Sa mismong sandaling yon, isang mahiwagang boses ang umalingaw-ngaw sa larangan ng digmaan, puno ng matinding pagkamuhi habang ipinahayag nito, "Lipulin sila, lipulin ang bloodline ng Elmheim." Bawat huling patak, matapos ang boses na umalingaw-ngaw sa larangan ng digmaan, ang makapangyarihang dragon ay sa wakas ay inihayag ang kanyang pagkakakilanlan, nagpakawala ng napakalakas na aura na yumanig sa buong paligid. Ipinahayag nito, "Ako si Favier." Kasabay nito, isang napakalaking agos ng nakakatakot na enerhiya ang pumutok mula sa kanyang katawan, pinuno ang hangin ng dumudurog na pressure habang isang dagandong, ang siyang susunod sa iyong malupit na bloodline hanggang sa maging abo. Ang dragon ay nagpakawala ng isa pang nakabibinging dagandong, napakalakas na ang shockwave ay nagpahagis kay Aster pabalik bago siya bumagsak sa lupa. Kahit na ganoon, tumanggi si Aster na sumuko, tumingin sa galit na dragon, desperado niyang sinubukang pakalmayin ang sitwasyon at sumigaw, "Pumunta lang ako rito upang makipag-usap. Pakinggan mo ako." Gayunpaman, bago pa man makapagsalita pa si Aster, biglang sumugod si Favier ng diretso sa kanya. Ang bilis ng napakalaking dragon ay hindi kapanipaniwala kaya namulat ng malaki ang mga mata ni Aster sa pagkabigla. Napakabilis sa napakalaking katawan na yon, naisip niya nang may hindi paniniwala. Likas na inilabas niya ang kanyang espada, naghahanda upang harangin ang paparating na pag-atake o maglunsad ng counter-attack, ngunit ang napakalakas na kapangyarihan ni Favier ay lampas sa inaasahan. Sa isang mapaminsalang suntok, inihagis ng dragon si Aster sa napakalaking distansya nang hindi siya binibigyan ng kahit na sandali upang makabawi. Agad na sumunod si Favier sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isa pang nakamamatay na energy breath. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, si Aster ay handa na, nagtipon sa huling posibleng segundo. Itinaas niya ang kanyang espada at matagumpay na hinarang ang paparating na pag-atake, habang ang banggaan ng kapangyarihan ay umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan. Ang tingin ni Favier ay biglang bumagsak sa sandata sa mga kamay ni Aster, ang ekspresyon ng dragon ay lalong lumapot habang ipinahayag nito, "Si Gram, ang kasuklam-suklam na demonyong espada na lumamon sa buhay ng hindi mabilang ng aking mga kapatid." Nang marinig ang mga salitang yun, si Aster ay kitang-kitang nagulat at nagtanong, "Alam mo ang tungkol sa espada?" Tinitigan siya ni Favier nang may nagniningas na pagkamuhi bago sumagot, "Hindi ba ito ang kasangkapang nilikha ninyong mga Elmheim upang patayin ang mga espiritu? Huwag mong sabihing itinutok mo ang dulo nito sa akin nang hindi mo alam yun." Tumingin sa espada sa kanyang kamay, si Aster ay naiwang lubos na nanlumo, upang patayin ang mga espiritu. Hindi kailanman nagsalita ang ama tungkol doon, naisip niya sa kanyang sarili. Gayunpaman, habang si Aster ay naguguluhan sa nakabibiglang revelasyong yun, sinamantala ni Favier ang pagkakataon at isinara ang distansya sa pagitan nila sa isang iglap.
Bago pa man makareaksyon ng maayos si Aster, ang galit na dragon ay naglunsad ng isa pang mapaminsalang pag-atake, na muling nagpahagi sa kanya sa buong larangan ng digmaan, habang si Aster ay nagpupumilit na makabawi. Ang galit na boses ni Xavier ay umalingaw-ngaw sa hangin. Matagal na akong naghihintay sa sandaling ang isang may dugo ng Elmheim ay humarap sa akin. Ang kanyang pagkamuhi ay lalong lumakas habang siya ay umungal. Ngayon, aking ipaghihiganti. Hawak ang kanyang ulo, desperadong sinubukan ni Aster na pigilan ang laban. Teka, may hindi pagkakaunawaan, hindi ako isang Elmheim, sigaw niya. Ngunit si Xavier ay walang kahit na anong intensyon na makinig. Kinansumo ng mga siglo ng galit, binaliwala niya ang mga salita ni Aster bilang walang iba kundi isang kaawa-awang dahilan, nang hindi bumabagal kahit isang segundo, muli siyang sumugod pasulong at nagpakawala ng isa pang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya ng diretso sa kanya. Habang likas na tumingin si Aster sa espada sa kanyang mga kamay habang naghahanda na ipagtanggol ang kanyang sarili, may hindi inaasahang nakatawag ng kanyang pansin. Sa gitna ng pagsalakay ni Xavier, ang dragon ay biglang nagsimulang mag-urong at bahagyang bumaba dahil sa isang napakalaking sugat na nakaukit sa kanyang leeg. Sa unang pagkakataon na malinaw na nakita ang pinsala, nagbago ang ekspresyon ni Aster habang may napagtanto siya. Ngayon ko lang napansin, ang kanyang mga pakpak at katawan ay lubos na nabugbog, ang buong katawan ng dragon ay natatakpan ng malalang sugat, para bang siya ay nagtiis ng hindi mabilang na malupit na labanan sa napakahabang panahon. Tinitigan ang mga sugat na iyon, nag-alinlangan si Aster at nagtanong, maaaring ang mga sugat na iyon ay, bago pa man siya matapos, sumagot si Xavier ng may boses na umaapaw sa pait at pagkamuhi, kayo mga Elmheim ang nanguna sa mga tao at nagsimulang manghuli sa aming mga espiritu, nakalimutan ang utang na loob sa pagbabahagi ng inyong wing emblems upang gawing sarili ninyo ang kapangyarihang iyon. Habang ang mga alaala ng nakaraan ay muling sumulpot sa kanyang isipan, ang galit ni Xavier ay lalong tumindi, ang kanyang boses ay nanginginig sa mga siglo ng sama ng loob habang ipinahayag niya, mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ngunit ang sakit, ang galit, at ang pagkamuhi mula noon ay hindi kailanman nakalimutan. Kukunin ko ang iyong katawan, bata. Sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, sumugod ang dragon at sinubukang lamunin ng buo si Aster. Si Aster ay nakipaglaban ng buong lakas, desperadong sinusubukang labanan ang napakalakas na puwersang humihila sa kanya. Samantala, si Xavier ay nagpatuloy sa pagsasalita ng walang pag-aalinlangan, ang aking laman ay hindi na makalabas sa bilangguan na ito. Ngunit kung ito ay isang sisidlan ng 7 pakpak, ang aking kaluluwa ay maaaring umangkop dito. Sa katunayan, dapat ay nakaresonate ka na sa aming mga boses minsan, habang nagsasalita siya. Isang napakalaking dami ng nakakatakot na enerhiya ang pumutok mula sa kanyang katawan, pinuno ang buong espasyo ng isang mabigat na aura. Pagkatapos ang hindi mabilang na mga boses ng pagkamuhi ay umalingaw-ngaw ng magkakasama. Lipulin sila, patayin sila, iyon ang kolektibong kalooban ng mga espiritong winasak ng Elmheim, ang kanilang sama ng loob. Sa huli, ikaw ay walang iba kundi isang tagapagsalita ng aming pagkamuhi, kaya tahimik na isuko mo ang iyong katawan. Mamatay ka, mahigpit pa niyang hinawakan habang naghahanda na sakupin ang kumpletong kontrol. Tinapos ni Xavier ang kanyang deklarasyon, at maging ang espada upang tuparin ang aming paghihiganti. Sa sandaling yun, itinaas ni Aster ang hawakan ng kanyang espada at binagsak ito ng diretso sa mukha ni Xavier bago pinakawalan ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng sabay-sabay. Tumanggi na lamunin ang pagkamuhi ng dragon, sumigaw siya pabalik ng may nagniningas na determinasyon. Huwag kang dumaing habang kinakagat ang isang tao, masakit yun, alam mo, nakikiramay ako sa iyo. Ngunit ang lahat ng sakit, galit, at pagkamuhi na nararamdaman ko ay ganap na akin, wala akong pakialam kung ikaw ay isang espiritu o kung ano paman, ngunit huwag kang biglang sumulpot at magsalita ng kung ano-ano. Ang impact ay nag-iwan kay Xavier na lubhang nasugatan habang si Aster ay matatag na bumalik sa lupa. Sa oras na yun, ang kanyang sariling galit ay umabot na sa limitasyon nito. Mahigpit na hinawakan ang kanyang espada ng may hindi natitinag na determinasyon, naghanda siya ng isang huling suntok at umungal, wala akong intensyon na maging kasangkapan para sa iyong paghihiganti. Ang pag-ataking ito ay nagdala ng higit na kapangyarihan kaysa sa alinman sa kanyang mga nakaraang suntok. Sa sandaling bumaba ang espada, isang napakalakas na pagputol ang dumaan sa larangan ng digmaan nang may hindi mapigil ang puwersa,
Nahamati ng diretso sa napakalaking katawan ni Xavier at hinati ang makapangyarihang dragon sa dalawang bahagi.